ka, Edward. Hindi kaya ni Gabby mag-isa lahat ng ginagawa niya. Hindi siya Diyos. May tumutulong sa kanya at kilala ko. Sabihin mo kung ano nalalaman mo. Sino? Mahal mo bang asawa ko? Mahal mo ba si Edward? Hindi! Sige! Mahal ko asawa mo! Kathy? At tapusin ka na namin bago ka pa makapagsumbong sa parak. Huwag, hindi. Pariwag! Hindi ako magsusumbong eh. Sige ngayon! Nagsinungaling lang ako para tigilan mo na kami. Pero hindi ko kaya iwanan si Edward. Edward. Ganon. So, sasama ka dito? O sige, kalimutan na natin lahat. Kalimutan mo na rin na ako yung ama ng dinadala mo. Totoo ba sinasabi ng hayop na to? Na siya ang ama ng batang yan? Sagutin mo ako! Kamali ako. Nagustuhan mo ba? Para sa akin to? Oo naman. Di ba sabi ko sa'yo, gusto kita? Tsaka gusto ko sana, Marisa, na higit pa tayo sa magkaibigan. Ano? Ako na siguro yung pinakamasayang lalaki sa buong mundo kapag sinagot mo ako. I'm glad, Consuelo. Mabuti na rin na inuwi ni Edward si Cathy sa bahay nila. Pero kung ako ang masusunod, gusto ko nandito si Cathy. Salamat ho ah. Salamat ho. Sige po dito. Ate! Kaya. Uy! Ate, anong nangyari sa'yo? Oh. Ate! Ate Ligaya, tulong! Ate! Ate, tulong! Diyos ko, Denise. Alam mo, Ramon, siguraduhin lang niya ni Edward na hindi niya pababayaan si Catherine. Dahil kung malamang ko may mangyari kay Catherine, ako mismo ang kukuha sa kanya at dadaling ko siya dito sa bahay natin. May tao ba rito? Sino yun nandun? Hello? Ma'am, sir, may naghahanap po sa inyo sa labas. Okay. I heard some people. Wala siguro. Pwede ba? Gabby, gusto ko nang umuwi. Marami pa ako dapat ipaliwanag kay Edward. Kulit-kulit mo, napupuno na ako sa'yo, ha? Bukas pa ka dito! Hoy! Alam mo, buntis ako. Nay, sorry. Sorry, nahihila pa rin ako. Makisama ka naman kasi. Lagi mahal kita, alam mo yun. Gusto ko lang naman na makasama kayo kamang buhay kayong dalawa. Yan lang naman eh. Pagod na akong tumakas. Gusto ko lang ng tahimik ng buhay. At kay Edward lang mangyayari yon. Hindi totoo yun. Pinapangako ko sa'yo, makukuha natin lahat ng kailangan natin. Kailangan ko lang tapusin ang ama ni Edward. Yun lang. At tatahimik rin ang buhay natin. Totoo ba ang sinabi mo? Na si Gabby ang ama ng dinadala ni Cathy? Oo, Hola. Nanggaling na mismo sa bibig ni Cathy. Ginawa ko ang lahat para sa kanya, La.
para mahanap siya. Tapos gusto lang pala niya sumama dun sa kaibigan kong traitor. Paano naman ito nagawa ng asawa mo? Alam mo, La, yung pang-traitor sa akin ni Gabi, kaya ko patanggapin yun eh. Pero yung asawa ko, yung asawa pinagkatiwalaan ko at minahal ko ng lubusan. Hindi ko yata kaya tanggapin yan. Ginawa ko ang lahat para sa kanya, La. Saan ba ako nagkamali? Naging masama ba ako asawa? Edward, wala kang pagkakamali. Nakita ko kung paano mo minahal si Cathy. Siya ang nagkamali. Siya ang mahina. Tatandaan mo yan. Hello? Hello, mahaba-haba pa yung biyahe namin. Ihandaan nyo na yung mga kwarto. Diyan ko plano magtago eh. Sigurado kong babalikan ni Edward yung hideout namin. Sige. Kathy! Hoy! Ano ba? Asa si Kathy? Ang ginagawa mo dyan? Hanapin mo si Kathy ngayon. Ngayon na. Ngayon na nga! Ngayon na! Para sa'yo yan, Marisa. Ha? Para sa akin ang mga to? Oo naman. Ikaw lang naman nililigawan ko eh. Halika. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na sobrang mahal pala ni Kuya Edward si Ate Cathy. At gusto ko maging ganun din ako sa babaeng mamahalin ko. At ikaw yun, Marisa. Sigurado ka ba dyan, Ryan? Kasi alam mo naman, di ba, malayo yung agwat natin sa isa't isa. Tsaka mas marami pang babagay sa'yo na ibang babae dyan. Gusto kita, Marisa. At kaya siguro tayo pinagtagpo ng pagkakataon kasi para tayo sa isa't isa. I love you, Marisa. Ryan, gusto ko to. Sa totoo lang, napapasaya mo ko eh. Kasi ngayon lang nangyari sa akin ang lahat ng to. Oh, di wala na palang problema. Meron pa rin, Ryan. Malaki. Gusto ko pa rin isipin na isang panaginip lang ang lahat na ito. At ayokong magpakalunod sa panaginip na to. Baka kasi hindi na ako magising eh. Nasanay ako sa'yo. Baka masaktan lang ako. Baka masira lang din ang buhay namin ni Inay. Marisa! Marisa! Ano naman gusto mo rito? Kailangan ko pong makausap si Edward. Utang na loob, huwag ka muna makipagkita sa kanya. Ayokong dagdagan mo pa ang sama ng loob ng apo ko. Ang dami kong kailangan linawin sa kanya. Marami pa siyang hindi alam, Lola. Alam ko, bulag ka sa siya. Bulag ang apo ko sa lahat ng katarantaduhan mo. At lahat ng kataksilan mo. Palibasa, mahusay kang artiste. Naintindihan mo ba? Alam ko ho, marami akong kasalanan kay Edward. Kaya nga kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Sandali na lang. Utang na loob, wag na muna. Doon ka sa mga magulang mo na bata pobre. Doon ka umuwi.
Hintayin mo lang na makaalis kami rito. Edward! Catherine! Catherine! Cathy! Cathy! Oh, Edward, pasensya na. Hindi ko siya mapigilan eh. Sige po, Lola. Pabayaan niyo muna kami mag-usap. Sana hinintay mo muna bago makaalis kami. Dahil kung may isang tao kung ayaw makita, ikaw yun, Cathy. Pakinggan mo muna ako, Edward. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi. Gusto kong malaman mo kung bakit ko nagawa lahat ng yon. Nalulungkot ako tuwing nasa kampo ka, Edward. Oo, aminin ko, naging mahina ako. Naniwala ako sa matatamis niyang salita. Pero maniwala ka sa akin, pinagsisisihan ko ng lahat ng yon. Tingin mo ba ikaw lang ang nahihirapan noon? Ha? Alam ba tuwing nasa laban ako, wala akong ibang iniisip, pinagdarasal ko na sana makabalik ako? Sana makaligtas ako para makasama kita. Mahirap sa akin na mapalayo sa'yo, Cathy, pero tiniis ko ang lahat ng yun. Tiniis ko dahil gusto kong magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sabihin mo nga sa akin, pagkakamali ba yun? Ha? Para gawin mo sa akin to? Edward, aaminin ko naman sa'yo. Naging mahina ako. Sorry. Pero sana naman mapatao mo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko na ulit gagawin yun sa'yo. La, nabalitaan ko lilipat daw kayo. Nandyan po ba si Edward? Oo, Denise. Pero sana, kasi utang na loob lang, ayaw muna niya makipag-usap kahit kanino. Kasi ayaw niyang dagdagan ng sama ng loob niya doon sa lahat ng katarantaduhang ginawa ng Cathy na yun eh. La, anong ibig niyo sabihin? Alam niya na po yung tungkol kay Cathy? Oo, lahat-lahat. Alam na niya. Kaya lalong sumusobrang sama ng loob niya eh. Hindi ko alam, pati dibdib ko, sakit-sakit na yun. Parang mawawasak na. Diyos ko, mabawa naman ang apo ko. Tama na, La. Naiintindihan ko po kayo. Kung ako nga na kaibigan niya lang nasasaktan para sa kanya. Masyado niyang minahal si Cathy para pagtaksilan siya ng ganon. Apo ko. Gusto kita, Marisa. Kaya siguro tayo pinagtagpo ng pagkakataon kasi para tayo sa isa't isa. I love you, Marisa. Ang dami na namin pinagdaanan ni Ryan. Masaya ako sa kanya. Pero mali ba talaga na pagbigyan ko yung sarili ko? Pwede naman akong maging masaya, di ba? O sige, sasabihin ko, yung nakita mo yun talaga yun. Ano ba gagawin namin? Kami lang. Gabi! Hindi kita mahal. O sige, kalimutan na natin lahat. Kalimutan mo na rin na ako yung ama ng dinadala mo. Pinagtaksilan niyo ako ni Gabi. Alam ba kung gaano kasakit yun para sa akin? Binaboy niyo na ang buhay ko. Para niyo na akong pinatay. Hindi, Edward. Hindi ko sinasadya yun. Kung maibabalik ko lang ang lahat, hindi ko gagawin yun sa'yo dahil ikaw lang ang mahal ko. Sana inisip mo yan bago mo ako pinagtaksilan. Ha? Sige na! Bumalik ka na kay Gabi dahil simula ngayon, wala na akong kikilalaning asawa. Edward, magsimula tayo ulit. Edward, please. Edward! Ryan, sorry kung nasaktan kita.
Okay lang yun, Marisa. Naiintindihan naman kita. Alam ko naman kasi na bata pa tayo. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Tsaka baka magkahiwalay na naman tayo gaya ng dati. Kaya napag-isip-isip ko na dapat kong pagbigyan ng sarili ko. Anong ibig mo sabihin? Ryan, okay lang naman sa akin na ligawan mo ko eh. Pero pwede ba na bigyan mo muna ako ng konting panahon? Sana wala mo na makakaalam nito ha, kahit si Inay. Oo naman. Kahit nga mutual understanding lang, Marisa eh. Masayang-masaya lang ako. Tsaka, I promise you, na kahit mga bata pa lang tayo ngayon, magiging matibay tayo, katulad ni Kuya Edward at Ate Cathy. Lola, tayo na po. Denise, ano ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Lola, tayo na. Edward, please. Huwag mo akong iwan. Diba ang sabi mo kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwanan? Maayos pa natin to. Edward, please, kailangan kita. Kailangan ka namin ng anak ko. Bakit hindi ka kagabi lumapit? Sa kanya ka humingi ng tulong. Hindi ba siya ang ama ng anak mo? Edward, hindi ko mahal si Gabi. Ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka naman sa akin. Hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, hindi mo sana ako nagawang traidorin. Binuhos ko sa iyong buong buhay ko, Cathy. Halos mamatay ako para sa'yo. Anong ginawa mo? Sinayang mo lang ang lahat. Edward! Denise, halika na doon sa taas sa mama mo. Matamis ba? Oo? Ano pong matamis? Yung ngitian niyo ni Sir Ryan. Baka kung ano na yan, ha? Nay, wala lang ho yun. Umiti lang naman po sa akin si Sir Ryan, kaya ginantihan ko lang siya eh. Basta huwag mong kakalimutan yung pangako mo kay Ma'am Consuelo, ha? Dahil kung hindi, sabay tayong sisipain sa bahay na to. Sir Ryan, gusto mong kape? Hindi na. Manny. Ganda na itong lugar mo, ah. Kaano ba kinikita mo sa pangingidnap? Dahil mong bahay. Pinapunta kita dito dahil may sasabihin ko sa'yo. Aminado ako. Kailangan ko ng galamay na katulad mo. Buti naman. Magkano naman sa akin dyan? Hindi mo na kailangan problemahin yun, Manny. Pagkatapos ito, mag-iiwan ako ng malaking parte para sa'yo. Pag natapos yung misyon at pag nakalayo na kami ni Cathy. Dapat lang. Sirang-sira na ako sa NBI at wanted din ako ngayon. Dahil alam ng lahat, kasabot tayo. Basta gawin mo yung trabaho mo. Ang importante, bago pa kami makaalis ni Cathy,
Nasa ilalim na ng lupa si Edward. Kung mabuti na lang hindi naibigay ito ng landlady sa iba. Ay, sandali. Checkin ko lang yung tubig, ha? Sige po lang. Alis na rin po ako. Denise. Pasensya ka na. Wala ka namang kasalanan sa akin eh. Hindi kita pinaniwalaan. Edward, normal lang yun. Asawa mo si Kathy. Kathy? Kathy? Bakit ka umiiyak? Ha? Bakit ka umiiyak? Kathy, what happened? Si Edward. Oh. Anong ginawa na naman ni Edward sa'yo? Pinabayaan ka ba na naman niya? Bakit ate? Nag-away ba kayo ni Kuya Edward? Wala na si Edward. Iniwan na niya ako. Hindi ko alam kung ba't nagawa sa akin ni Kathy yun eh. Masama ba akong tao? Pabayaan ko ba siya kaya nagawa niya sa akin yan? Hindi, Edward. Nagkataon lang na sinubukan kayong dalawa at bumitaw si Kathy. Pero ikaw, Edward, nakita ko kung paano ka naging mabuti sa kanya. Kaya sana wag mo na isisi sa sarili mo kung iniwan ka niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Denise. Rex, saan nyo dinala si Denise? Boss, natakasan kami. Sigurado ba kayo? O pinatay nyo siya? Hindi naman namin gagawin yung bossing. Alam namin, shota mo yun eh. Dapat lang. Dahil pag sinaktan nyo si Denise, kayo papatayin ko. Ay, naku, Apo. Pwede, ha? Huwag ka na munang umalis-alis. Kasi baka mamaya kung ano naman ang mangyari sa'yo. Oo nga, Edward. Tama lola mo eh. Lola, gusto ko lang magpalipas sa sama ng loob. Pwede ba? Ang kapal niyang mukha mo ah! Anong ginawa mo kay Kathy? Pinabayaan mo na naman siya? Wala akong ginawang kasalanan sa anak ninyo. Napakasinungaling mo talaga, Edward. Ikaw ang dahilan lahat ng paghihirap ni Kathy. Wala ka nang ginawang tama. Hoy, dahan-dahan naman kayo ng pagsasalita. Bakit hindi niyo tanungin yung anak niyo kung ano ang kataksilang ginawa niya sa apo ko? Denise, Wala siya dito. huwag ka na magsinungaling. Alam kong nandyan si Marco. Sarili mong pamilya, sarili mong magulang, pinirahan mo! Anong klase kang anak? Sana lang talaga magkaayos pa sila. Malay mo, baka may maitutulong tayo sa kanila. Kathy, hindi ka talaga makakawala sa akin kahit anong gawin mo. Bakit ginagawa ko rin sarili? Kahit kailan, maghihintay ako hanggat sa mapatawad niya ako. Pero hindi na ako babalik sa'yo. Papatayin ko ang asawa mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasahan. Kung ako'y nasa lugar niya, hindi kita masasaktan. Kasi mahal kita eh.